Nakapaloob ba ito, Attorney Rob, sa safe space? Yes po. Safe space law, di ba? Oo. Yes, Ate Coring. Pakinggan mo ito, ha, Papang. O, ayan. Pagka in general, hindi kayo nagkaroon ng dating relationship, papasok ho ito sa Safe Spaces Act. Kapag ka naman nagkaroon kayo ng dating relationship, papasok na ito sa Violence Against Women. No? So dito ho tayo sa stalking sa Safe Spaces Act. Yung mere fact na lagi ka nagpapakita sa kanya, unwanted communication, ay bawal ng batas iyon. Dahil mas general ang definition ng stalking dito sa Safe Spaces Act. No? Kaya, kuya, kung ayaw talaga niya, no, na nakikipag-communicate sa iyo, ay wag kasi this is a crime. No? Ang unang violation nito, fine lang naman. Pero dahil may dating relationship kayo dati, pasok ito sa 9262. Alam mo ba ang parusa? Pag nag-cause ng emotional suffering, ang pag-i-stalk sa isang babae na ayaw niya talaga, that is prison mayor or 6 years in 1 day to 12 years. Pero, dahil sa facts na nakita natin, ang keyword natin dito, Ate Jenny, no, is unwanted communication, unwanted presence. Pero kung ini-invite mo siya through your own paasa, no person shall benefit from her own wrongdoing. Ayun. In Tagalog, huwag ka nang humingi ng pera o tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Ayun. Kasi hindi lang naman one way eh. Dr. Love, hanggang saan lang ang relasyon ng mga mag-ex? Ex-lovers, ex-boyfriend, hanggang saan lang dapat? Papang, huwag ka nang umasa na minamahal ka niya kasi meron na siyang karelasyon. Kung tumatakbo siya sa iyo para humiram ng pera and all that, kung ano man ang kanyang mga intensyon, tigilan mo na. Respetuhin mo ang sarili mo and hindi mo na kailangan ng closure. Kasi andyan na, obvious na yung tapos na ang inyong relasyon. Mamuhay ka ng sarili mo, suportahan mo ang anak mo, sabi nga ng audience natin, at pabayaan mo na siya sa buhay niya. Kung wala siyang pambili ng tsokolate, problema niya yon, di ba? Now, kay Jenny, siguro dapat respetuhin mo rin yung status mo ngayon na may karelasyon ka na. Sa mga lalaking katulad namin na nagpo-provide sa inyo, ang laking insulto para tumakbo ka doon sa dati mong karelasyon para humingi ng tulong. Para matigil ang lahat, put an end to this, mamuhay ka ng sarili mo, kalimutan mo siya, this will be a good start. Ayan, ang mula kay Dr. Love. Thank you very much. Doktora Camille, eto, tatanungin ko muna si Papang, ha? Ano ang kategorya mo sa LGBTQ++? Ano, babae ba ang gusto mo or lalaki ang gusto mo? Ako, Ma'am Corina, to be honest, Yes. since born ako, Ha? since born, Since born, bading. yes. Since born, bading. May uncle akong bading, mga parlorista hanggang sa natege na sila. Naggurangan na kasi gurangers na abang tumanda sila sa parlor, natege na. Oh. My mom also is beautician. Diyan po kami binuhay ng mama ko sa pagpaparlorista. Hanggang elementary, hanggang sa nag-aral po akong hanggang high school. Diyan po ako ginususan. So talagang true blue bading. Apa. Okay. So, pero bakit nagkakagusto ka sa tingin mo sa babae? Palibhasa po talagang dinasal ko sa mahal na Diyos na ibigay niya sa akin ang tamang daan. Kung saan ako nararapat at saan ako lulugar. Ayun. I'm not a perfect mom, Carl. Oo, hindi ka... Well, you know, Doc Camille, kung meron siyang kalituhan, baka dapat bigyan mo siya ng session. Kasi may mga bading na aminado na bi sila. Nagkakagusto rin sila sa babae. Yes. In the case of Papang, I think he's confused. Hindi pa niya nabibigyan ng kategorya ang sarili niya. Tama yan, Ate Coring. Dahil kasi, alam nyo, pag sinasabi, before nung 80s, sinasabi nga daw na ang homosexuality can be considered a mental disorder. Pero tinanggal po yun. Kaya nagkaroon po ng isang kategorya lang, yung tinatawag nating gender dysphoria or yung gender identity disorder, wherein feeling nila hindi nagmamatch kung ano sila dun sa kung ano yung nararamdaman nila. That's the time na pwede po talaga magkaroon ng counseling. Pero Papang, 56? 57 po, Oh, this coming 57 years October old ka na. 26. Dapat alam na kung sino ka. Dahil kasi pagdating sa ganyan, mas maiintindihan mo, hindi ka magkakaroon ng problema kung paano ka makikipagrelasyon kaysa babae o sa lalaki na alam mo, pag babae, friends lang. Pag lalaki ba, ganito ba talaga yung gusto ko or wala akong gusto?
Yun lang po. Ayun, ewan ko lang kung tama bang sabihin na ang lalim na kasi ng pinag-uusapan natin, yung pala nagalit lang siya kasi hindi siya pinautang nito. Hindi